Tatlo ang patay habang 7 ang sugatan sa isang malagim na school shooting sa Tacloban. Ang mga gunman, estudyante rin ng paaralan. Ang detalye sa agenda report ni Leidka Bagani. Dinig ang iyakan ng mga estudyante kasabay ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes, alas 9 ng umaga. Hindi bababa sa 3 ang patay at 7 ang sugatan sa pamamaril ng 2 gunman na pawang grade 9 students din ng paaralan. Ang kanilang mga edad, 15 at 14 anyos. Ang sinisilip na motibo, bullying. They were both student, grade 9 po, same school. And hindi pa naman confirmed, parang nabully din daw ito since grade 7. At ongoing pa yung interview natin together with the SWD at mga teachers and school officials po. As per interview po nung investigator natin, ma'am, hindi yung targeted yung mga nadali. Kasi puro babae, nakikita natin may mga babae. Yan po mamang lumalabas sa pag-analyze ng po natin, ng tropa on the ground. Still, tuloy-tuloy po yung pag-interview natin sa dalawang minor na suspect. Naaresto agad ang isa sa mga suspek. Ang isa naman, nadampot sa isinagawang follow-up operations. Na-recover sa kanila ang isang revolver at 9mm handgun. Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na implement yung frisking. Nangyari ang pamamaril ilang araw matapos ang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa Cavite noong June 16 at June 19 na kinasangkutan ng 2 menor de edad din. Sa flag raising ceremony kanina sa Camp Crame, ipinag-utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa mga police commander ang mas pinaigting na seguridad sa mga paaralan. Ikinalungkot ni PBBM ang malagim na pamamaril. Iniutos na rin ng Pangulo ang malalimang investigasyon at tiyaking ligtas ang lahat ng lugar at establishmento, lalong-lalo na ang mga paaralan. Ikinabahala rin ng Department of Education ang insidente at mariin itong kinundina ang nangyaring karahasan. Nagpadala na ang ahensya ng medical assistance at psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at staff ng paaralan. Ang DSWD naman, nagpadala rin ng social workers para tugunan ang trauma ng mga biktima at ng kanilang mga pamilya. Para sa agenda, Leidka Bagani, Billionaire News Channel. Kinundina at ikinabahala rin ng mga mambabatas ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Hindi katanggap-tanggap para kay Senate President Win Gatchalian ang nangyaring karahasan sa eskwelahan. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na seguridad sa lahat ng mga campus. Ganito rin ang panawagan ni Senator J.V. Ejercito at siniguro niyang handang tumulong ang Senado para makamit ng bawat biktima ang hustisya. Si Senador Kiko Pangilinan na may akda ng Juvenile Justice Law, sinabing hindi dapat pakawalan ang mga menor de edad na sospek para dumaan sa prosesong itinakda ng batas. Pero para kay Senador Robin Padilla, panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin . Nangako naman ng tulong si Leyte Representative Martin Romualdez para sa mga pamilyang apektado ng pamamaril. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.